Magandang araw po sa lahat. Sa topic natin ngayon, gamitin po natin ang acronym na NASA. Ibig sabihin sa original na meaning, National Aeronautics and Space Administration. Ito ay isang ahensya ng Amerika na responsibilidad ang pangkalawakang programa at pagsaliksik sa aeronautic. Pero hindi yan po ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan po natin ang katawan natin bilang pangalawang pinagmumulaan ng tukso at pagkakasala. Tandaan po natin na may malaking epekto po ang nasa ng espiritu laban sa nasa ng laman. Sa nasa ng espiritu, mapapalapit po tayo sa Panginoon. Samantala po ang mga nasa ng laman ay mapapalayo tayo sa Panginoon Diyos. Sa ginamit natin na salitang nasa, malalaman po natin ang kaibahan ng nasa ng laman at nasa ng espiritu. Una, na nasa ng laman ay galing sa mundo. Ito po ay tumutukoy ito sa mga kagustuhan ng katawan ng tao at ang mga likas na hilig nito na maaaring isama ang mga sexual na pagnanasa, kasakiman at iba pang makamundong kasiyahan. Sabi nga po sa una, 1:2:16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Di po galing sa ating Diyos Ama ang nasa ng laman. Kaya po tanda natin na talagang hindi po yan nanggagaling sa Diyos Ama. Ano po ba ang magiging ugali natin kung nasa ng laman ang umiiral sa atin? Sabi po sa Galatia 5:19-21, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya po ingat po tayo at baka isa na tayo sa ganitong galawan. Ingat po tayo. Uulitin ko po, di po tayo perfecto at dahil nandito pa po tayo sa mundo, tayo po ay makakagawa pa rin ng pagkakasala, pero dapat di po yun intensyon natin gagawin. Yung mga kasala ng intensyon po ay talagang hindi tayo nagkikilala niyan sa Panginoon. Hinihikayat po tayo ng Panginoon na umiwas sa pagkakasala dahil po na kay Kristo na po tayo. Palakasin natin ang ating pananampalataya kay Kristo at palakasin natin na makalayo tayo sa mga tukso upang maiwasan ang mga pagkakasala. Sabi nga po sa 1 Pedro 4:2, hindi na siya sumusunod sa masama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Yan po ang may Kristo na sa buhay, hindi na ang nasa ng laman ang sinusunod. Ang pangalawa po sa makadiyos na pag-iisip ng gagaling ang pagnanasa ng Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa gabay ng banal na Espiritu, hinihikayat ang mga mananampalataya na pigilan ang mga tukso ng laman at mabubuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan po ng paglalakad sa Espiritu, ang mga individual ay maaaring mapalagay mula sa pagkaalipin ng laman at mga pagnanasa nito na umahantong sa isang mas maganda at makatuparan at matuwid na pamumuhay. Sabi nga po sa Roma 13:14, sa halip paghariin nyo sa inyong buhay ang Panginoon Hesukristo at huwag nyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Tunay na papasukin po natin si Kristo sa ating buhay. Ialay natin ang buhay natin sa Diyos Ama at sa ganitong pamaraan, magiging maayos ang ating mga galaw at mga pag-uugali. Ito po mga pag-uugali ng mga nagnanasa ng banal na Espiritu. Sabi nga po sa Galatia 5:22-23, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Kaya po, alalahanan natin
na ang may magandang relasyon sa kapwa at sa Diyos ay may buhay na walang hanggan at ang mga galaw natin, pag-uugali natin ay magiging maayos. Sabi pa nga po sa una, Juan 2:17, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya po ialay natin ang katawan natin sa Diyos. Ialay natin ang buong puso, ang ating katawan, ang ating sarili sa Panginoon. Sabi nga po sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hain buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsasamba. Kaya po, buong puso natin ialay ang buhay natin sa Panginoon. Ang ating katawan, ialay natin, maging malinis at talagang kalugod-lugod sa Panginoon. Tanggalin na po natin ang makaluma natin mga pag-uugali. Kaya po, ibigin natin ang Diyos at ating kapwa para maging masaya po tayo at maging maginawa ang ating buhay. Salamat po. God bless.